Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Kasama na lahat ng mga sumusubaybay sa ating uh, pagsamba at pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Patuloy po kami nagagalak na makasama ang bawat isa sa inyo at patuloy tayong magsaliksik at unawain ang salita ng Panginoon sapagkat yan ay hindi salita na walang kabuluhan na sinabing sa lumang tipan, kundi ito ay buhay natin. So pangalawang araw po natin sa pagtalakay, kung napapansin ninyo, tungkol sa ating bagong buhay kay Kristo, Christian living. Yung last time na ating tinalakay ay, di ba, yung to put off the old self, ubarin natin ang luma natin pagkatao at ibihis natin yung bagong pagkatao. So may mga bagay na tayo na naipaliwanag tungkol doon. So I hope and pray na nakakatch up po natin yung ibig sabihin ng mga isinulat at sinabi ni Apostol Pablo. Ngayon po, ang ating teksto ay makikita po natin sa Romans chapter 12, verse 2. So napakagandang talakayin yung mga nakasulat doon. Sa Romans chapter 2, verse 1 muna, sabi riyan ay sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma, sa ESV version, sabi po, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present yourselves, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Tingnan po natin sa King James. Sabi po sa King James, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So nakita niyo po, iba yung nakalagay doon sa ESV ay spiritual worship, pero sa King James ay reasonable service ang nakalagay. Yan ay may kinalaman sa original word. Mamaya papansinin po natin. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove. Yung kanina may test, ngayon may proof. What is that good and acceptable and perfect will of God. So sa dalawang versikulo lang yan tayo iikot sa ating pinagpag-aaralan sa araw na ito. So do not be conformed, yan po ang ating title. Do not conform to this world, but rather be transformed by the renewing of your mind. So tatlong word yan, conform and transform and renew your mind. Yan po. So sabi ko po sa aking panimula, maraming mananampalataya na hindi alam o hindi naunawaan ang bagong buhay na tinanggap nila mula kay Jesus. Kaya nahihirapan siya na ipamuhay ito ng may katagumpayan. Ang iba naman marahil ay naguguluhan dahil na rin sa dami ng katuruan na hindi na ipakita ang katotohanan tungkol dito. So ano ba yung sinasabi nating life in the Spirit or life in Christ? Yan. So ito ba yung laging masaya sa loob ng iglesia? Pero pag lumabas naman sa iglesia, wala na yung awitan, wala na yung kantahan, balik ulit sa dating buhay. Una, para lubos natin maunawaan
para ma-appreciate natin yung bagong buhay, kailangan makita muna natin o maunawaan natin yung pinanggalingan natin, no? Ang ating pinanggalingan o dating buhay. Kailangan malinaw sa isang mananampalataya na malaman at mapatunayan na mayroon siyang pinanggalingan na doon siya kinuha o iniligtas. Ngayon ang tanong, anong meron doon sa pinanggalingan natin? Anong klaseng buhay mayroon tayo? At ano ang magiging kawakasan doon sa klaseng buhay na yon? Sa Efeso chapter 2, verse 1 to 5, malinaw na isinaysay ni Apostol Pablo na sabi niya, kayo ay binuhay niya nang kayo ay mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. So ito yung hindi natin nare-realize, no? Kasi humihinga pa tayo eh. Yung nagkamali o nagkasala yung ating mga ninuno, sinabi ng Panginoon sa kanila, the moment na kainin niyo ang bunga ng pagkaunawa ng mabuti at masama, you will surely die. Pero ang tanong, nakain nga nila yon, no? Pero namatay ba sila? Hindi sila namatay. Literally, hindi sila namatay. Buhay sila. Ibig sabihin, yung napugto, yung hininga nila, hindi naman. Ang haba nga ng buhay nila, di ba? Umabot sila sa 900. Si Methuselah ay umabot ng 969, yung longest, pinakamahabang buhay na nabuhay sa mundong ito. So halos karamihan, puro 900 hanggang kay Noah ang haba ng buhay nila. So hindi naman. Pero ngayon sa bagong tipan, pinaliwanag ni Apostol Pablo, hindi pala ito patay sa pisikal, kundi ito ay isang klaseng kamatayan na pumasok sa ating katauhan. Ang unang kamatayan na mararamdaman natin ay yung kamatayan o pagtanda ng ating pisikal na katawan. Pero kahit na tayo ay humihinga, tandaan po natin yon, kahit na tayo ay humihinga, sa mata ng Biblia o sa mata ng Panginoon, ang pananaw niya ay patay tayo pa rin. Dahil doon sa kasalanan. Dahil maliwanag, yung kamatayan na hindi natin lubos na unawaan, nakikita natin sa Romans chapter 5. Tingnan niyo po. Sabi rin yan sa Tagalog, kaya nga kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan, ibig sabihin nagawa niya yung kasalanan, kung paano pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. So pumasok daw yung kasalanan dahil nakagawa o nakapag-commit yung ating ninuno, at sa pamamagitan ng kasalanan ay doon pumasok yung kamatayan. At ang unang epekto nito ay yung literal na kamatayan ng pagtanda ng ating mga katawan. Sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa verse 14, paliwanag ni Apostol Pablo, bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nagkasala ng tulad ng pagkakasala ni Adan, na siya ring anyo ng bagong darating. So death reigns, sabi ni Apostol Pablo, naghari pa rin yung kasalanan. Ay naghari pa rin yung kamatayan at lahat ng tao ay meron ng kamatayan. So literal, makikita natin yung kamatayan na yun, yung death na yun, nag-work sa ating physical na katawan, sa flesh. Pero yung salita ng Bible about death, hindi lang hinihilang ating physical na katawan sa paghina, kasakitan hanggang sa kamatayan. Meron pa rin ibang nag-work out sa ating katawan ay pinaliwanag ni Apostol Pablo, di ba? Ibinasa natin last time na sinabi ni Apostol Pablo, ang gusto kong gawin na mabuti, hindi ko magawa sapagkat merong nananalaytay sa miyembro ng aking katawan na siyang umaalipin sa akin. Tapos yung later on, sinabi niya sa chapter 7, sa dulo, yan, sabi niya, sa abang tao ko, kawawa naman akong tao, sabi niya, sino magliligtas sa akin sa katawang itong
kamatayan. So yun. Nandito pa rin yung power ng kasalanan at power ng kamatayan. Ngayon, gusto ko pa rin maunawaan ninyo yung salitang death and the power of death. Hindi lang ito hinihila ang ating physical na katawan para mamatay, kundi meron itong pinoproduce sa ating katauhan na para tayo ay gumawa ng kalikuan. Lahat ng kalikuan, lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod o hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Lahat yon ay nasa terminology ng death. No? Isa na yan, yung babasahin natin sa Galatia, chapter 5. Yung sinasabi, yung pagkakaiba ng fruit of the Spirit sa work of the flesh. So yung work of the flesh, it is considered all of them are death works na sinasabi ni Apostol Pablo. Pero masaya tayo roon sa mga bagay na ginagawa na yun. Tulad ng sexual immorality. Ang sahin ko sa inyo. Galatians chapter 5. Yan. Sa verse 19. So part pa rin to, no? Part pa rin to ng power ng death na hindi natin naintindihan. Sabi, ano kamatayan? Buhay na buhay ako at saka ginagawa ko gustong-gusto ko. Pero sa mata ng Diyos, yung buhay, ang sinasabi ng Diyos diyan, yung buhay na pinamumuhay mo sa ganong klaseng pamumuhay, lahat yan ay pamumuhay under ng death. Na wala kang ibubunga sa yung kabutihan niya. So, basahin ko ha. At hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid bagay, ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi. Kita niyo? Paano nangyayari yan sa ating lipunan, sa ating gobyerno, sa ating society? Mga pagkabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinauunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa o namumuhay sa ganung mga bagay ay hindi magsisipagmana o makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat yun ay pinukonsider na works of death. Kaya ang Diyos wala doon. Kaya sa anumang bagay na gagawin ng laman mo, even sabihin mo na ikaw sumasamba sa Diyos, pero totoo, hindi mo masasamba ang Diyos doon dahil walang anumang malinis o walang anumang dalisay sa mga pinagagawa o pinagsasabi natin. Kasi lahat tayo, nung tayo nagkasala, napailalim na tayo lahat sa kapangyarihan ng kamatayan na yan na pinangahawakan ng Diablo. Yan ang hindi natin naintindihan. Dahil lagi natin sinasabi, buhay naman ako, o kaya ko magpuri sa Diyos. Hindi natin alam na nagwo-work ang death, anything na gawin natin, kung hindi tayo lilinisin at hindi tayo i-redeem o hindi tayo, kaya maunawaan ninyo, no? Isa sa mga covenant na sinasabi ng Panginoon sa Ezekiel chapter 36, I will wash them. Lilinisin ko sila. O maging sa Timoteo, yung binabanggit ni Titus pala, the washing of the river, sabi diyan, no? Yung paghuhugas ng muling kapanganakan. Ayan, sa verse 5. Nakita ninyo? So, yung pagliligtas, makikita ninyo, hindi siya simpleng pagliligtas. Maraming kasama roon yung paglilinis. Sabi diyan, He saved us, not because of our works, not because of works done by us,
in righteousness, hindi sa mga matutuwid na gawa natin, sabi diyan, but according to His own mercy, by washing. Kita niyo? By washing of regeneration. Anong klaseng paghuhugas yan sa muling kapanganakan? Sa Tagalog yan eh. Paghuhugas sa muling kapanganakan, regeneration, and renewal of the Holy Spirit. Di ba? Ang thinking natin sa mercy ng Diyos kapag tayo nagkasala, madali lang patawarin siya ng Diyos. Pero hindi natin nakikita na mayroong pang ibang elemento sa likod noon na pag tayo nagkasala ay nadidefile tayo at kailangan ng cleansing. So yung ginagawa ng mga Hudyo sa unang panahon, hindi natin naiintindihan na sila ay nag-receive ng dugo. No? To cleanse and purify, kasama doon. Forgiveness and cleanse and purify sa mga kasalanan. Yan hindi natin mauubos na isip na ang dugo, kapag pumunta sa damit, nakakamantya. Pero doon, ang dugo, nakakalinis. Ang dugo ng Panginoon ay nakakalinis. Yan. So yan ang sinasabi natin na pinanggalingan natin. Diyan tayo hinuhugasan ng Panginoon sa di natin maunawa ang kaparaanan, pero marami siyang sinasabi ng paglilinis, isa na rito sa John 17. Sabi ng Panginoon diyan, sino ba yung nakita ko kanina? Yung sinasabi ng Panginoon ay, you're already clean by the words that I have given you. John 15 pala. Mali pala ako. John 15. Yan. Sa verse 3, sabi ng Panginoon dyan, already you are clean because of the word that I have spoken to you. So isang klaseng cleansing na ginagawa ng Panginoon by His word. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, tayo ay nalilinis. In one way, or practical way, naisipin natin yan, na tayo ay nalilinis. Yung mga, ang literal na makikita natin dyan, yung mga bagay na hindi totoo na ating pinaniniwalaan. Kasi yung mga bagay na pinaniniwalaan natin, na-stuck yan sa ating puso't isipan kasi yun ang things na we believe. Diba? Pero pag dumating yung katotohanan, papalitan yon. Yung mga idea na yon, yung mga prinsipyo na yon, papalitan yon ng katotohanan. At ang idea o mga idea na yon comes from the Word of God. Isa na dyan, lagi kong sinasample ay yung pagsamba sa mga idols and icons. Diba? Dahil wala tayong una-unawa, pero pinalaki lang tayo ng magulang natin. So yung veneration at saka yung kanilang pag-honor doon sa mga rewulto, ganun din ang ating manner. At ganun din ang magiging damdamin natin yan na huwag ka maglikot-likot dyan. Banal yan lugar na yan. Andyan ang ating mga sinasamba. Diba? Diba? Naunawaan ninyo, yung mga tao, dala pa rin yung ganong paniniwala kapag dumadaan yung sasakyan doon sa simbahan, nangunguros sila. Dahil may nire-record sila something na sacred. Diba? Ganon din sa mga tribo. Meron silang mga worship na mga place na hindi nila basta-basta pwedeng napastanganin yon dahil may feeling sila na yun ay banal. Pero hindi totoo yun. Lahat yun ay pandarayat kasi nangalinga. Kaya nga pag dumating yung katotohanan,
lalo na yung salita ng Panginoon, nagsasabi sa atin ng katotohanan na wala dyan ang Diyos. So lahat yun ay mahugasan, lahat yun ay mahahawi. Yan din ang sinasabi ng Panginoon na pag dumating yung liwanag, automatic yung dilim, mawawala. Nakita niyo? Yung illustration dyan, pag dumating yung liwanag, yung dilim, biglang nawawala. So, ganyan ang kapangyarihan ng kaliwanagan. So, balik tayo rito sa pinanggalingan natin, na dati nating buhay. Sabi ng Panginoon dito. So, isa na dyan, yung word na death, kahit na tayo buhay, pero sa mata ng Diyos, tayo ay patay. Ha? At yung klaseng pagiging patay natin sa mata ng Diyos, hindi yung nawalan tayo ng hininga, kundi yung klase ng pamumuhay na meron tayo na sinasabi o binabanggit ni Apostol Pablo. Sabi rito, na kayo'y binuhay niya, na kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalansan at kasalanan, na inyong, ito yung dating buhay na patay, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Yung takbo ng sanlibutan. Ibig sabihin yung sistema, ibig sabihin yung passion, ibig sabihin yung desire ng kamunduhan. Lahat yan wala sa Diyos. Kaya nga sinasabi ni Apostol Juan yan sa 1 John 2:15, do not love the world. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Ang ibig sabihin niya, huwag niyong ibigin yung sistema sa sanlibutan, huwag niyong ibigin yung passion na naroon sa sanlibutan. Sapagkat wala ang Diyos doon. Ang pag-ibig ng Diyos at ang presensya ng Diyos, wala doon. So ito na yung gawin ng tao, yung takbo ng buhay nila, na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan, ayon sa pangulo o prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Nandyan. The prince and power of the air, sabi sa English. Ha? And then, sabi dyan, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Alam mo na, kung naintindihan niyo yung Spirit, naliwanag ko sa inyo lahat yun. Yung una. Na sinabi ni Apostol Juan, huwag kayong maniwala basta sa Espiritu, but test the Spirit, kung ito ay galing sa Diyos, o kung ito ay galing sa hindi galing sa Diyos. Tapos later on, sinabi niya, sapagkat marami mga bulaang propeta. So, ano ibig sabihin nun? Nagsasalita siya ng Espiritu, tapos ngayon may bulaang propeta. Yung pala, yung mga salita na sasabihin ng mga bulaang propeta, iyon yung galing sa Espiritu ng Diyos. Kung tunay na propeta, iyon ay galing sa tunay na Diyos. Kung ano yung mga sasabihin niya. Hindi natin nakikita yung Espiritu. Pero yung idea o informations na ilalabas ng mga tao, whether siya ay propeta o tunay na propeta, whether siya ay hindi tunay na propeta. So yung hindi tunay na propeta, automatic yun, galing yun sa Espiritu na hindi galing sa Diyos. So doon natin siya maka-classify. Diba? Kasi yung information o idea na binibigay ng tunay na propeta, ang number one na katangian nun, hindi mag-fail yun. Pag sinabi talaga ng tunay na propeta, dahil yun ay salita ng Diyos, galing yun sa Espiritu ng Diyos, it will never fail. Pinatunayan na yan, di ba? Yung mga hula sa paglitaw ng Panginoon sa Kristo, lahat yun ay nangyari. So, iyan yun, no? Espiritu ngayon na gumagawa sa anak ng pagsuway. So maraming idea na lumabas na sa mundong ito. At marami dyan ay ina-allude nila o inaano nila na galing sa Diyos. Pero totoo, hindi pala galing sa Diyos. Lalo na yung mga pumasok sa eskwelahan na evolution theory, yung mga religion ngayon, no? Na naglalaki ang religion, dami niyan, Hinduism, yung sa Muslim, no? Kasi masusuri mo siya na talagang taliwas sa salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na yan ay galing sa Diyos dahil yan ay sumasalungat sa lahat ng mga sinasabi ng Diyos. So, sabi rito,
na inyong nilakaran, sa verse 3, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, noong unang panahon, ay nabubuhay sa ganong klaseng pamumuhay, ang kahalayan sa ating laman, ang ating ginagawa, ang mga pita ng laman at pag-iisip. So nakita yan, lahat yan ay works of the flesh, considered as dead works sa Bible. Kasi wala ang Espiritu ng Diyos doon. Lahat yan ay dead works. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, anong tawag dito? Children of wrath sa Ingles. No? By nature, we are children of wrath. Gaya naman ng iba. Ito ang kabutihan ng Diyos dahil sa pagdating na parito ng Panginoon. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa. Alam niya ang kalagayan natin na wala nang mabuti na natitira sa atin. Ultimo sa himaymay ng ating mga parte ng ating katawan ay gumagana yung kapangyarihan ng kamatayan. Kaya hindi na tayo nakakasunod at hindi na tayo nakakagawa ng anumang bagay na kinalulugdan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, palibhasa ang Diyos ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig ay na kanyang iniibig sa atin nang tayo'y, unawain nyo nang tayo'y mga patay, ito yung kalagayan natin. Kahit na tayo gumagalaw, pero patay tayo. Dahil yung mga gawa natin ay gawa ng Espiritu ng kamatayan. So doon tayo namatay. Hindi yung napugto yung hininga. Sabi ng Bible, na tayo ay mga patay dahil sa ating kasalanan, tayo ay muling binuhay, pansin niyo salita, binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. Iyon ang grace ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? So, tingnan natin kung ano nangyari sa Panginoon sa Kristo. Diba? Matagal ko nang sinasabi sa inyo, si Kristo ay walang kasalanan, and yet, siya ay pinagbintangan na siya ay makasalanan at estranghero na hindi siya, yung kiniklaim niya, hindi totoo yun patungkol sa kanya. And yet later on, sinabi niya, na mapapatunayan na siya ay anak ng Diyos sa muli niyang pagkabuhay dahil sinachallenge niya yung mga tao, ibain niyo ang templo nito sa ikatlong araw, ibabangon ko. Iyon yung challenge kasi walang tao na pwede magbangon sa kanyang sarili mula sa kamatayan. Ang pwede lang magbangon doon ang Diyos. So, pinatunayan niya yun. So, yung pagkamatay niya, yun ay judgment ng Diyos Ama sa kasalanan at yung muling pagkabuhay niya, yun ang victory over death, over the power of death. Ibig sabihin, hindi na siya masasaklawan o hindi na siya legal na mapanghahawakan ni Satanas. Walang anumang bagay na pwedeng panghawakan o kapangyarihan o legal na mga bagay na pwedeng panghawakan ni Satanas sa Panginoon kahit siya ay nagkatawang lupa. Yun ang purpose kung bakit siya nagkatawang lupa. Kasi yung katawang lupa ay under the law. Naunawaan nyo? Pamasahin ko sa inyo. Sa Galatians chapter 4. Verse 4. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman. Ano yung born of a woman? May laman. Kamukha natin. Diba? Under the law. Nakita niyo? Yung under the law na yon, so lahat ng tao na nabuhay under the law, sa ilalim sila nyo. Kasi they're already sin. Lahat sila kasala. Pero, pinasok ng anak ng Diyos yon, pinasok ni Hesus Kristo yon, dahil para yung mga tao na ililigtas niya, nakatulad niya, na nasa laman, sa panong paraan maililigtas yon? Kapag nahatulan na ng Diyos yung kasalanan sa laman. Ayan nga. So when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem. Ano i-redeem? Upang iligtas, bawiin. To redeem those who were under the law, so that we might receive
the adoption as a son. Kaya may maunawaan ninyo, no? Iba yung termino sa lumang tipan about slavery and sonship. Sa kanila talagang natural sa kanilang kultura, pag ikaw ay nawala na ng mga property, nawala na kayo ng pera, magpapa-slave ka talaga para mabuhay ka na. Di ba? At iba yon, pag nagpa-slave ka, yung personality mo, pag-aari ng amo mo. Yung buong buhay mo, pag-aari. Hanggat hindi mo binabayaran yon, hindi ka pwedeng ma-release sa amo mo. Kaya yung taong slave, wala siyang option na hindi sumunod sa amo niya. Kasi property siya ng amo niya. Ganon yan. Ganon din ang kalagayan natin. Yung tayo nagkasala, ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, sabi ng propeta kay Ahab nung nagkasala siya, why do you sold yourself to sin? Bakit ibinenta mo ang sarili mo sa kasalanan? So, ibinebenta pala natin ating sarili kapag tayo nagkakasala, ibinebenta natin si Diablo. Kaya alipin tayo ng Diablo because of the law. So sabi rito, to redeem those who were under the law so that we might receive the adoption as a son. So, isang purpose ng Diyos o way of redeeming us and way of saving us, hindi lamang, halika na, nilabas na kita dyan. Hindi yon. Inilabas ka para gawin kang anak. Kita niyo, ang ganda, no? Kasi, para mapabilang ka sa Diyos, kailangan, ang pagpapabilang sa Diyos ay pagpapabilang kasama ka sa kanyang pamilya. At hindi ka pwedeng maging kabilang hanggat hindi ka nagiging anak. At tayo ay magiging anak sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Yan yun, no? Sabi riyan, because you are to redeem those who are under the law so that we might receive the adoptions as son. And because you are son, God sent, ito yung adoption, God sent the Spirit of His Son into your heart. Ang tinanggap mo talaga si Kristo, pero ang tunay na tinanggap mo ay yung salita ng Panginoon na pinanampalatayaan mo. Yun yun. At doon ka na, kasi yung word ng Panginoon, tandaan nyo, no? Yung word ng Panginoon, di ba, dinefine ng Diyos yun? My word is spirit and life. Kaya yung salita ng Panginoon na tinanggap natin, ayun ay merong generating power. Ulitin ko. Kaya nga inalintulad yun sa binhi. Inalintulad sa binhi. Yung word ng Diyos, inalintulad sa binhi, pero yung word of God is spirit at life. So tinanggap natin yun, iyon ay may generating power. At yung binhi na yun, walang iba kundi sino yun? Si Jesus Christ, He is the Word of God. Ito yung tinatanggap natin. Kaya tayo nagiging anak ng Diyos. God sent the Spirit of His Son into your heart, crying, Abba. So once na tayo ay nag-believe, tinanggap natin yung salita ng Panginoon, nabinian tayo ng salita ng Panginoon, ang sabi ng Bible diyan, you are no longer a slave but a son. Kung ikaw ay anak, then you are heir. At kasama kang maging tagapagmana ng... Pero tandaan nyo, lahat yun nasa loob ni Kristo. Yung kamatayan natin ay nasa loob ni Kristo. Yung kamatayan niya ay kamatayan natin. Yung muli niyang pagkabuhay ay muli nating pagkabuhay kasi tayo ay na kay Kristo. Yan ang idea ni Paul. Hindi ka pwedeng mabuhay lang at maligtas apart kay Jesus Christ. Kasi ang konsepto ng salvation, ikaw ay kabahagi at kaisa ni Kristo. Ito ngayon ang hindi natin naintindihan dyan. Ang hindi natin naintindihan dyan, sinasabi ni Apostol Pablo sa Colosas. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. To live is Christ, to die is King. So ano ibig sabihin nun? Kasi nung tayo namatay tayo sa luma nating pagkatao. Naintindihan nyo? At nung tayo ay
binuhay kasama ni Jesucristo sa ating pananampalataya. Ang buhay meron tayo, hindi sarili natin. Iyon ay ang buhay ni Kristo na ibinibigay sa atin. So, anong kahalagahan yan? So, kasama na dyan, yung sinasabi ng Panginoon, kung pinalaya ka ng anak, isa ka ng tunay na malaya. Alam na natin yung pinalaya tayo sa kasalanan, pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kamatayan na hawak ng dyablo. So, tingnan nyo yung isang bilanggo na napagtagumpayan niya na yung sentensya niya. Sumalaya na siya, di ba? So, ano ibig sabihin ng malaya? Pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin. Di ba? Paglabas mo sa bilangguan, ako, lahat ng gusto kong kainin, kakainin ko na. Lahat ng gusto mong puntahan, pupuntahan mo na. So, ganyan yung thinking natin ng kalayaan. Kung tayo ay pinalaya ni Jesucristo, thinking na para tayong magagawa na natin lahat ng gusto natin. Pero hindi. Hindi ganoon. Kasi ang terminology na sinabi ng Biblia, nung ikaw ay namatay kasama ni Kristo, kayo ay muling binuhay. Yan, sabi niya, no? Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo mga patay na tayo, di ba? Dahil sa ating pagkakasala, tayo ay muling binuhay, solo lang, kalakip, kasama ni Kristo. Yan ang ating pagkakakita. Kalakip at kasama ni Kristo. So, ano ibig sabihin nun? So, may bago na tayong buhay. Sabi ng Biblia, may bago na tayong buhay. At yung buhay na yon, hindi sariling buhay natin. Iyon ay buhay ni Kristo na. Intindihan niyo? Kaya yung dati mong gusto na gustong gawin, hindi mo na magagawa. Kasi, ang inuutos na ng Diyos sa iyo ay kung ano ang ginagawa ni Kristo, iyon na ang gawin mo. Kaya nga sinasabi sa sinasabi sa Corinto, sa 1 Corinthians chapter 11, ano sabi riyan? Tularan niyo ako katulad ng pagtulad ko kay Jesucristo. Iyan na yung buhay na yon. Iyan ang hindi tayo sanay. Hindi tayo sanay manalangin. Hindi tayo sanay gumawa ng mabuti. Hindi tayo sanay na umibig sa kaaway natin. Pero lahat yan ay ibinuhay ni Kristo. Lahat yan ay pinakita nito. Yung klase ng pagpapakumbaba niya. No? Kahit na siya ay mukhang inaapi, pero nagpapakumbaba. Pero hindi siya tatanga-tanga na pinagpapasapasahan lang ng mga tao. Hindi. May talino siya na hindi kayang sagutin ng mga nangaapi sa kanya. Ha? Iyon yung buhay na yun. Iyon yung buhay na yun. Iyan na yung bagong buhay natin kay Kristo na hindi natin natututunan. Iyan ang buhay. Nung lumabas ka sa bilangguan, iyan ang buhay o gawin ng iyong buhay na lalakaran mo, hindi sa sarili mo. Kundi yung buhay na ibinuhay ni Kristo na ipinapasundan lang ng Diyos sa iyo. Kaya yung sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 10, ito na, Yan ang tinatrabaho ng Diyos na hindi natin naintindihan, na tinatrabaho. Kaya akala nyo, no, yung pagliligtas ando ka sa putik, biglang sasantukin ka ng kamay ng Diyos, tapos ilalagay ka rin sa malinis. O sige, malaya ka na, wala ka na roon sa putikan, malinis ka na. Hindi ganon. No? Kundi yung wino-workout ng Diyos, nung nilabas ka roon sa klase ng pamumuhay na yon, ang wino-workout ng Diyos, maibalik ka doon sa original na creation. Ano yung original creation? Na create ng Diyos ang tao? Ano yung pronouncement ng Diyos doon? Let us make. Yun. Na hindi na-capture ng ating ninuno. Yung image na yon, na righteous and holy. Since bumagsak na tayo, nag-workout uli ang Diyos at ito na ang work sa pamamagitan ni Kristo sa pagkakataong tao niya. For we are His workmanship. Sino yung workmanship? Tayo.
mga believers. For we are His workmanship. Saan tayo nilikha? Kay Kristo. Created in Christ Jesus. Hindi para sa dati mong trabaho, hindi sa para dati mong buhay. Para sa mabuting buhay at mabuting gawa na itinakda na ng Diyos sa iyo. Bago ka pa maging Kristiyano, inilatag na ng Diyos, ito na ngayon ang bagong buhay at bagong lakad at takbo ng buhay mo. That we should walk in them. Yan, hindi tayo sanay. Pero sa Bible, patuloy na pinapaalala sa atin yung pinanggalingan natin. Sexual immorality, yung bibig natin is slanderous, no? Mahilig tayong, mang-api, mapanira tayo, backbiter, di ba? Yan ang mga buhay natin eh. Kampi-kampi, kanya-kanya, away dito, puot dyan, ganti rito. Kaya nga, nung sinabi ni Apostol, ang prinsipyo na sa isip ni Apostol Pablo, alisin nyo na yung mga bagay na yan dahil yan wala kay Kristo. Kaya nga, ang termino dyan, put to death, o sa ibang translation ay i-crucify. Bitay nyo na yan kasama ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Crucify, ibig sabihin, mamatay na yan, mawala na sa inyo yan. Kasi kayo ay muling ibinuhay. Kasi yung illustration ng baptism, yan yun. Kapag ikaw ibinautismuhan, ikaw ay isinasama na sa pakikipag-isa kay Yesu Kristo sa kanyang kamatayan, kalibing at muling pagkabuhay. Kung naunawaan nyo, yung pagbangon nyo mula sa inyong baptism, hindi lang kayo bumangon mula sa mga tubig. Iyon ay illustration ng pagbangon sa panibagong buhay. Dahil kayo ay dati nang namatay, nakasama ni Kristo. So yung mga lumang pagkatao na ilibing na sana doon. Nakita ninyo kung bakit kayo sa tubig inilubog? Kasi kasama rin din yung washing. Kasama rin din yung paghuhugas. Hindi natin naintindihan, kala lang natin ay seremonya lang. No. Yan ang kadakilaan ng Diyos na hindi natin maunawaan. Pero ipinapakita niya sa ganung kaparaanan kasi yung washing, hindi lang washing sa physical, kundi merong ginagawa ang Diyos ng pag-washing spiritually sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa dugo ng Panginoon sa Kristo. Yan. So sabi rito, the initial work of God for those who believe, ang initial work na ginagawa ng Diyos ay sa Titus chapter 3:5. Naipaliwanag natin to, no? Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy saves us by the washing of regeneration. Nakita niyo? Yung paghuhugas kasama na yung kapanganakan muli. And the renewal of the Holy Spirit. Yung pagbabago na ginagawa ng Banal na Espiritu. Sa Hebreo chapter 9 verse 14, sabi riyan, how much more will the blood of Christ through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God. So anong purpose nun? Nung namatay ang Panginoon, in-offer niya yung kanyang dugo sa Diyos to purify our conscience from the dead works. Nakita niyo? Yung sinasabi ko sa inyo, lahat ng pinamumuhay natin, lahat yung dead works. At lahat yung nakarumi. Hindi nyo siguro naintindihan kung paano nakakarumi. Kasi hindi natin nakikita. Kahit kapapatay mo pa lang na isang tao, uhugas ka lang ng kamay, malinis na yung kamay mo. So malinis ka na naman, di ba? Nakita niyo? Pero nung pumatay si Moises, at nung siya ay tinawag na ng Diyos, anong sabi sa kanya, ng Panginoon? Hindi ako tatanggapin doon dahil hindi ako kilala. Ha? Pinapakita niya yung tungkod na ginawa niyang ahas. So baka hindi pa rin sila maniwala sa himala na ito. Ano sabi ng pangalawang sinabi ng Panginoon? Isilid mo ang iyong kamay sa iyong damit. So nung sinilid niya, nung nilabas niya, ano nangyari sa kamay niya? May ketong. Bakit may ketong? Kasi pumatay siya ng Egyptian.
So nakita nyo, hindi natin may tatago. Ano pa? Ano sabi ni Elijah? Ha? Sabi niya, Lord, pinatay ni Jezebel ang mga propeta mo, ako na lang matitira. Kaya nga siya tumatakbo kay Jezebel. Ano sabi ng Panginoon? Meron pa akong inireserbang 7,000 ata yun, na paglalarawan ng Panginoon doon sa inireserba niya ng mga remnant na hindi lumuluhod. Nakita niyo? Alam ng Diyos na even yung pagluhod mo sa mga Diyos-Diyosan ay marumi sa harapan niya yun. Kaya nga ang tanong sa atin, ilan na yung mga bagay na ginawa natin na hindi natin naintindihan na yung lahat yun ay marumi sa harapan ng Diyos. Pero ang tingin pa rin natin sa sarili natin, Lord, yung normal thinking ng mga Kristiyano, ang Diyos naman, maibigin, mapagmahal, mabuti, no? Madali naman akong tanggapin. Ganun ang thinking natin sa Kanya. Pero ang mata ng Diyos iba dahil sa Kanyang kabanalan. Alam niya kung ano ang mga kalokohan na pinaggagawa mo at alam niya kung anong kasalanan meron na nakadikit sa katawan mo. Katulad nung ginawa ni Moises na pagpatay, nasa kamay pa rin yan. So yan sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, iyon ang trabaho, iwawas out lahat ng Diyos yun para ma-purify yung ating konsyensya mula sa lahat ng mga patay na gawa. Sabi rito, Jesus set us free. So maunawaan na natin ngayon kung bakit sinabi ng Panginoon, kung kayo nga ay anak, kung palalayain nga kayo ng anak, kayo'y tunay na malaya. Sa verse chapter 8, verse 31. At sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo, mga nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, at magkagayo'y tunay ko nga kayong mga alagad, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So isang katotohanan na ipinakita ng Panginoon na kalayaan ay kalayaan ng ating kaisipan. So paano tayo makakalaya? At paano nabibilanggo yung ating kaisipan? Nabibilanggo yung ating kaisipan sa mga hindi katotohanan at mga panlilinlang. So nung dumating ang Panginoon, lahat ng Kanyang salita ay katotohanan at nililiwanagan yung klase ng buhay natin, lalo na yung pagsamba ng mga tao sa mga hindi tunay na Diyos. So the moment na maunawaan nila yung katotohanan na yun, hindi na sila babalik doon. So yun na yung pagpapalaya na sinasabi ng Panginoon. Pag nakilala o nakita mo ang katotohanan, ay palalayain ka ng katotohanan. Pero yung katotohanan, dahil si Jesus Christ ang katotohanan, lagi yun nakatied up sa personality ni Jesus Christ. Doon sa gagawin niya sa krus ng Kalbaryo. Lahat yun ay isa lang. Yan ang hindi natin lubos maunawaan. Kasi si Jesus Christ ang katotohanan. Okay? So pinaliwanag ko na kanina sa inyo yung sinasabi natin New Life in Christ. Sa isang bagong laya, tao ay magagawa niya ang lahat na kanyang isipin at naisin sa buhay at makakapunta rin siya sa lahat ng lugar na naisin niya na walang hadlang. Pero sa isang Kristiyano na pinalaya ni Jesus ay ganoon din, ngunit may bago na siyang buhay at ang buhay na ito ay si Kristo. Ang buhay na natin, tandaan nyo, ang buhay natin ay si Kristo. Efeso chapter 2 verse 5, bagamat tayo ay mga patay dahil sa ating kasalanan, tayo binuhay kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nahaligtas. Sa Colossians chapter 3 verse 3, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Your life is hidden in Christ to God. Kaya hindi mo pwedeng isang tabi o baliwalain si Jesus Christ kasi hindi lang tagapagligtas si Yesu Cristo sa buhay mo. Siya ang buhay mo. At
magkaisa ka ni Yeso Kristo sa kanyang katawan. Iyan ang pananaw ng Bible. Yung kanyang kamatayan ay kamatayan mo sa kasalanan at yung kanyang muling pagkabuhay ay muling pagkabuhay mo mula sa mga patay. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pero habang tayo narito, hindi ibig sabihin na tayo ay pinalaya at ginawa na ni Yeso Kristo lahat ng bagay para tayo ay maging malaya, wala na tayong gagawin. At para bang pinapakita na tayo ay magiging patuloy na mabuti at nakagagawa ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Pero ang totoo hindi. Nung pinalaya ka at binigyan ka na ng bagong buhay, dito ko ngayon inuutusan na sumunod sa mga sinasabi ng Panginoon. At yung mga sinasabi lahat ng Panginoon, iyon na yung magiging bagong buhay natin. Kaya nga doon sa Matthew chapter 28, yung Great Commission, naalala nyo? Di ba? Go into all the world and yan, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So matapos gawin yung mga bagay na yon, ano susunod? Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng aking mga ipinag-uutos. Iyon na yon. Iyon na yung bagong buhay ng mga tao. Na sila ay kailangan sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos kasi iyon na yung bagong buhay na ibinigay na ng Panginoon sa atin. So napakarami noon, di ba? Ibigin mo yung kapwa, huwag mong ibigay ang perlas sa mga baboy at sa mga aso, mga ganong klase. So napakarami. So ito na yung tungkulin natin, no? Una, kailangan lumakad tayo kagaya niya. Hindi lumakad na kasama niya. Kundi sabi ng Bible, lumakad tayo na kagaya niya. O ibig sabihin, mamuhay. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Alam naman natin yung salitang lakad ay lakad ng buhay. So mamuhay tayo ng kagaya ng buhay at lakad ni Jesus Kristo. Yung binanggit ko kanina sa 1 Corinthians 11:1, tularan. Ngayon, ang maraming tinutularan ng mga kabataan ngayon ay yung mga celebrities na lahat ng iyon ay mga makasanglibutan. E makikita ninyo, no, kung ano yung uso. Ito yung passion, yung uso. Diba, nung una, pinagtatawanan natin yung spaghetti pataas, spaghetti pababa. Naluma na yon. Ngayon naman, anong uso ngayon? Hawak ko ang brief. Hawak ko ang bit. Nakita niyo? Susunod na ilang pala. May sumingit pa dyan, yung sa hapon. Yung sayaw niya na parang kabayo. Di ba? Nalala niyo yan? Sumikat din yun sa buong mundo. So, ang sabi rito, maging tagatulad kayo sa akin, sabi ni Apostol Pablo, na gaya ko naman sa pagtulad ko kay Heso Kristo. Ito na yung sinabi ko sa inyo kanina, Matthew 28, verse 20, turo nyo sa kanila na kanilang ganapin o sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Yeah. So dito sa Romans chapter 12 verse 2, dito na tayo matatapos yung tatlong bagay na sinabi ko kanina. Yung salitang conform, sabi riyan, be not conformed to this world. Ang salita dyan, makikita ninyo, ay conform ay sus kematitso. So yung salitang sus kematitso ay dalawang word yan. Yung salitang sus ay sa Ingles ay sin.
Yung ginagamit natin sa salitang synchronism, synchronize. No? Ibig sabihin, the same, parehas. Yung synchronize ay the same time. Synchronous, the same time. Synchronizing, no? So, ibig sabihin, sus schematizo, ito yung salitang schematizo, ang ibig sabihin yan ay mode, pattern, or manner. Schema, paraan, o modus. Di ba sabi natin, anong modus nila? Itong paraan nila. So, ibig sabihin, the same na paraan. Kaya sabi diyan, huwag kayong maging parehas na paraan, parehas na asal, o parehas na buhay sa sanlibutan ito. Huwag kayong makikonform sa kanila. Sa Tagalog, huwag kayong makiayon. The same manner. Parehas na paraan, parehas na pamumuhay, parehas na asal. Yan ang sinasabi diyan. Ang translation sa Tagalog, huwag maging tulad nila. Huwag kayong makiayon o maging tulad nila. Kagaya ng sanlibutan. Kundi, sabi rin sa yung Tagalog, kundi mag-iba. Yung salitang mag-iba is transform. Yung word na transform, ang ganda ng salita dyan, no? Ang salita dyan ay metamorpho. Yung metamorpho, kung naalala nyo sa science, yung pagbabago ng uod papunta sa paru-paro, ang tawag dyan ay metamorphosis. Nalala nyo? Mula sa ugly na uod, nag-metamorphosis siya papunta sa napakagandang paru-paro. Yun ang ibig sabihin ng metamorpho. Yung morpho kasi, ang ibig sabihin sa Tagalog ay form o anyo. So, nagbabagong anyo. Ngayon, dito mo ngayon, ang sinasabi diyan, kundi kayo ay mag-iba, kayo ay mag-transform. Sa paano paraan? Sa pagbabago na inyong isipan. Yung salitang transform, the same word na ginamit ng Biblia doon sa transfiguration ni Jesus Christ. Kung maunawaan nyo. Doon sa mountain na nag-transfigure siya. Kumintab lahat ng damit niya at mukha niya na para bang sikat ng araw. The same word ang ginamit doon, metamorpho. Iyan na ngayon ang kalagayan natin. Sinasabi sa Bible, be transformed, mag-metamorpho ka. Kasi binago ka na ni Jesucristo. Kaya hindi nyo maintindihan yung salita sa Biblia kasi hindi nyo ito naunawaan. Hindi nyo nakikita kundi ito inuunawa. Yung salita sa Bible, ang sino mang na kay Kristo, isa na siyang bagong nila. Yun ang hindi nyo intindihan. Sabi, wala naman. Hindi naman ako pumuti. Hindi naman ako bumata. Hindi naman ako gumanda. Kundi ang sinasabi roon, ito, renewing of your mind sa pagbabago ng inyong isipan at espiritu. Sa paanong paraan? Ang sabi diyan, by renewing of your mind. Ngayon, ang tanong, saan tayo ito yung sabi ko sa inyo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, all things becoming new. So 2 Corinthians chapter 4 verse 16, for which cause we faint not, sabi diyan, but though our outward man perish, ating panglabas ay unti-unting tumatanda, humihina, pero ang sabi ni Apostol Pablo, yet our inward man, yung ating panloob na pagkatao, ay binabago araw-araw. Ano yung pagbabago na yon? Yung pagbabago sa karakter at pagbabago sa pag-uugali katulad kay Jesucristo. Iyan ang
hinuhubog ng Diyos sa atin kasi hindi natin nakukuha yan. Pero kaya na natin gawin yan sapagkat pinalaya na tayo ng Diyos. Ang kaparehas na katulad niyan, kung maintindihan ninyo, yung ibinigay ng Diyos, yung promised land, ibinigay na sa kanila yan. Pero hindi ko mo ibinigay sa kanila ay kukunin lang nila basta yon na walang battle. Intindihan? Kundi, pagsisikapan nila na kunin at patayin yung mga tao na naandun. Ganun din sa atin. May mga bagay na hirap kayong pagtagumpayan, pero makukuha nyo dahil ibinigay na ng Diyos sa inyo. At malaya na kayo, wala na po ipitil sa inyo para hindi makamtan yung mga bagay na gagawin nyo at kukunin nyo sa mabuting paraan. Iyan na yung bagong lakad nyo. Kaya nyo yan. Kaya nga, ang karaniwan na suggestion o salita ng Panginoon, magpakatatag ka at magpakatapang. Kasi ang Kristiyano, normally, mahina ang loob. Lagi iniisip ng Lord, ikaw na magtrabaho niya. Kukunin ko ng langabot. Hindi ka naman. Maunawanin niyo, ang Diyos nagbibigay sa salita. Ibinigay ko na sa iyan. Pero pag sinabi niya, ibinigay ko sa iyan, hindi ibig sabihin, susubo mo na lang, hindi. Lalabanan mo yon hanggang sa matanggap mo yung bagay na yon. So, yan yun. So, last na lang. So, paano tayo matatransform? By the renewal of your mind. May dalawang bagay daw sa renewal of mind. Number 1, be renewed in the spirit of your mind. Sinasabi ko sa inyo, di ba? Ang spirit ay idea. Pero karaniwan, iyon ay salita. Makikita natin sa salita. So tayo, pinapupuno tayo ng Biblia ng salita ni Kristo. Kasi yun ang Espiritu, di ba? Let the word of Christ dwell in you richly, sabi sa Bible. Hayaan ninyo ang mga salita ni Kristo ay manaan sa inyo ng buong inam. Ibig sabihin, punuin kayo ng salita ni Kristo. Kasi iyan na mismo yung gabay at bagong buhay ng isang Kristiyano. Ngayon, pag nagsalita ka, punong-puno ka ng salita ng Panginoon pag nagsalita ka. Hindi ka naman magsasalita, hindi ka magsasalita nang hindi mo alam. Kaya kung binago ng salita yung binago ng salita ng Diyos ang isip mo, so ang lalabas na salita ay puro mabuting salita. Naintindihan niyo yun, no? So, sa Colossians chapter 3 verse 10 nakalagay dyan, and have put on the new man which is renewed. Saan tayo binabago? In the knowledge after the image of Him that created. So, paano tayo daw mababago sa ating isipan, sa ating bagong pagkatao? Sa kaalaman. Sa kaalaman nino? Sa kaalaman ni Kristo. At kung ano yung imahe, alala niyo kung ano yung imahe? Yung imahe na kay Jesucristo. Ano yung imahe na Jesucristo? Yung imahe ay yung mga spiritual na mga karakter. Pagkumbaba, matalino, marunong. Yun ang mga imahe. Pero kaalaman yun. Kaalaman yun sa katotohanan. Kaya nga kapag nagkikipag-diskusyon ng Panginoon, sabi ng mga alagad niya, nakita namin ang kalwalatian ng Diyos sa buhay na sa Kristo. Bakit? Kasi sa debate o sa pakikipagtaliksaan, hindi siya kayang gibain. Kasi totoo lahat ng kanyang mga sinasabi. Nasisira yung mga tao sa kanyang mga paliwanag. So, yun ang mga bagay na
nagpapabago sa ating isipan by the renewing of your mind is the renewal of the Spirit in our mind. And another thing is the renewal of the knowledge sa kaalaman. Nakita nyo, maliwanag ko last time, bakit ka tinatawag na doktor? Kasi punong-puno ka ng kaalaman sa pagdodoktor. At yung kaalaman na yun, hindi lang hula-hula yun. Kaya mong gawin talaga yun. Di ba? So, ganyan din yun. Kaalaman kay Jesucristo, kaalaman sa katotohanan at sa katuwiran mula sa Diyos. Yan ang gusto ng Diyos na ma-incorporate sa ating katawan. At sa ganung paraan, iyan na yung bagong buhay natin na dyan na tayo tinakda ng Diyos. Iyan ngayon yung new creation. And later on, kasunod na yung ating physical body sa kanyang muling pagbabalik. Ha? Kaya siguro maintindihan na natin yung talinghaga na hindi pwedeng, naalala ba yun? Na hindi pwedeng isalin yung bagong alak sa lumang wineskin. Naalala niya? Dahil pag nilagay daw yung bagong alak sa lumang wineskin, masisira daw yung wineskin. So, ano ibig sabihin sa atin nun? Hindi raw pwedeng ilagay ang Espiritu ng Diyos sa luma nating pagkatao. Sisirain na lang yun. Kailangan mabago tayo at ang Espiritu ng Diyos ay kusang patuloy na magbago sa ating buhay. So, yan na po yung be transformed, no? Matatransform tayo o metamorpho tayo sa pagbabago ng ating isipan. At ang isipan na yan, hindi pa sariling isip natin na sasabihin natin, magre-renewal lang ako, no? Magkakaroon lang tayo ng New Year's resolution, babaguhin ko lang ang buhay. Ay, hindi yan. Kundi binago muna tayo ni Jesucristo at ang pagbabagong ginawa ng Panginoon kung saan tayo inalis ng Panginoon, pinalaya, at ngayon ay inutusan na tayo na sumunod o lumakad sa isang bagong buhay na hindi natin masyadong kilala. Na yan ngayon ang pinapractice natin sa araw-araw para makita natin yung bagong buhay na kay Jesucristo na tinanggap natin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ayaw natin tumayo. So I hope and pray na naunawaan nyo ang ating pinag-aralan sa bagong buhay. Amal, walatiin at akilain ka, Panginoon. Tunay, Lord, kung walang paliwanag ang mga apostol sa mga bagay na ginagawa mo spiritually and later on physically, ay hindi talaga namin maintindihan na napakaganda at napakadakila na pala ang ginawa mo sa aming buhay, pero hindi namin ma-adapt sapagkat hindi namin lubos maunawaan yung mga bagay nito. Ngayon ay napag-aralan namin na Panginoon sa patuloy na gabay at pagpapala mo ay malubos namin maisa pang buhay, Panginoon, isang bagong buhay, hindi buhay na sarili namin, kundi ito'y bagong buhay na anak ni Jesucristo. Sapagkat patay na kami sa lumang pagkatao at ang buhay namin na inilalakad o ipinamumuhay sa ngayon, ito ay ang buhay na ni Jesucristo sa amin na aming tinanggap. Purihin at takilain ka, Ama, in Jesus' name. Amen. Amen.